Hello guys, nandito na naman tayo. Good morning muna dito at good evening dyan. Eto guys, pag-usapan natin isang mabilisan lang muna dito kay Mike Diferencia. Okay, formal nang naisampa sa Regional Trial Court ang kaso na qualified human trafficking dito kay Mike Diferencia. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Aba, simula na tayo magbilang. Magbilang na tayo guys ng araw at kung ilang panahon, mga ilang buwan lang naman yan. At sigurado malalabasan na yan ng warrant of arrest at pag nalabasan ng warrant of arrest yan, ang masasabi na lang natin ay Diyos ko puro. Pag nalabasan ng warrant of arrest yan, si Mike Diferencia, wala na yan layaan. Okay, doon na yan mabubulok. Okay, now, punta tayo dito sa, syempre, pagkagising natin, ito mga bumungad na balita sa atin, ano? Ito ang kasunod na balita. Failure of intelligence, okay? Saan? Saan pa nga ba? Di sa Davao City. Di ba? Bakit? Isipin mo yung isang yung isang tindahan ron ng cellphone pinasok, no? At nakuhaan ng iPhone na nasa 101 yata piraso, no? So, nagkakahalaga ito ng mga ilan ba? 1 million megit ba? O 18 million? Teka nga, tingnan natin. Yung mga mga 1.8 million. Di ba ga? So, failure of intelligence yan. Mayor Barbie. Alam nyo guys, nangyayari yan sa Davao. Napakaraming krimen ngayon sa Davao. Di ba, nabisto na sila. Napakaraming drugs, napakaraming nakawan, holdapan, RAPE, di ba? Kung ano-ano pang mga, lahat ng mga illegal nandyan na, pati sigarilyo, na mga illegal, dyan rin nahuli, pati nga mantika Di ba? Nahuhuli dyan. Paano ba naman? Yung mayor dyan bangag. Yun ang legit na bangag, di ba? Yung mayor dyan, si Mayor Barbie at kajaming yung vice president. Kung natatandaan ninyo, nun ko pa sinabi sa inyo, di ba? Ang sabi ng ating puting kabayo bumalik na sa bisyo. Ayan, yung mayor ng Davao City. Bangag na naman. Tsaka si Inday Sayad, subukan nyo, china-challenge namin kayo kung hindi kayo bangag na magkapatid o magpa-drug test nga kayo, magpa-hair follicle test nga kayo, patunayan ninyo sa mga constituents nyo na hindi kayo tumitira. Patunayan ninyo na mali ang iniisip namin, di ba? Kaya nga kayo biglang nangayayat Kita mo nung ni Barbie sa Rage, di ba? Sobrang payat na. Labas na ang buto sa pisngi. Tapos kaya kumakain ng bubble gum para hindi na halata na yung panga niya ay naninigas. Ganon din si Inday Sayad, di ba? Saan ka naman nakakita ng Vice President na bangag? Tumitira, di ba? Sabihin yung hindi, kung hindi bangag yung mga yan, china-challenge namin kayo magpa-hair follicle test yan, dalawang yan. Kung hindi bangag at mali ang ating puting kabayo, china-challenge namin yan, dalawang yan na magpa-drug test, Ngayon, sigurado ako hindi papayag yan. Naku po, Rudy. So, maliwanag. Failure of intelligence ng Davao City. Hindi nila hindi nila natiktikan, wala silang intelligence gathering na may magnanakaw. Ngayon, paano nyo ididepensa yan, mga didilis? Failure of intelligence yan nakawan dyan sa Davao City. Di ba? Ang laki-laki ng 470 million ang 470 million ang intelligence fund dito si Barbie Baste. Saan niya dinadala yung 470 million? Bakit hindi niya natiktikan ito? Failure of intelligence? Kasi yan ang sabi ni Inday Sayad Isipin mo, yung mga estudyante, failure of intelligence. Ito, malupit ito. Hindi na ito estudyante. Gawain talaga ng mga magnanakaw ito. So, failure of intelligence yan. So, ano ngayon ang masasabi ninyo dito? Isipin mo. Akala ko ba safe sa Davao City? Akala ko ba walang kriminal sa Davao City?
Oh, 'di ba? Ngayon lumabas ang katotohanan. Oh, simula nung mapalitan ang mga hepe diyan, simula nung mawala ang kayabangan nitong mga ito dahil sa mga pulis na hawak nila, ayan na, naglalabasan na ang totoo. Oh, 'di ba? Yung mga bata nila nagiging rogue na, 'di ba? Nagwawala na yung mga bata nito nila Barbie. O baka naman kakutsaba din si Barbie rito. Alam mo si Barbie laging galit yan eh. Pag may nahuhuli, kita mo walang imig dyan si Barbie, no? Pero pag may nahuhuli about sa illegal drugs, kapag may nahuli, yung sa mantika, yung sa sigarilyo, galit na galit ang reaksyon ni Barbie. Pero pag ganyan, may mga nakawan, wala lang sa kanya yan. Hindi siya magre-react dyan. Magre-react man pag huli na, pag na-interview na. Pero hanggat walang nagtatanong sa kanya, hindi magre-react yan. O, di ba? Pero kapag na mga nahuhuli na yung kanyang mga epektos, kanyang mga paraphernalia at kung ano-ano pa, yung galit na galit yan. Hindi lang si Barbie, yung magkakapatid. Ang sabi nila, lugi na namang negosyo, what the heck? Mga mayor tuloy. Mga taga Davao City, anyari na. Sabi ko sa inyo naglagay kayo ng mayor na bukod sa batugan bangag pa. O, di ba? Saan ka naman nakakita ng mayor? Papasok alas 4 ng hapon, uuwi, aalis alas 5 ng hapon, tapos diretso sa gay bar. Diretso sa gay bar ang putik na yan. Ay, Barbie Baste! Ano na nangyari dyan? Akala ko pa naman sobrang safe sa Davao. Davao City safe, yung pala safe sa mga kriminal. Kaya pag ikaw, kriminal ka, gusto mong makadami ka, syempre gagawa ka lang ng koneksyon. Kailangan magpapaalam ka lang kay Barbie. Safe ka na sa Davao. Diba? Kaya yung mga kriminal ngayon, ang takbuhan Davao City. Diba? Kasi safe ka sa Davao City. Pag kriminal ka safe ka talaga sa Davao City. Sigurado yan, di ba? O kita mo, negosyo mo, safe din. Sipin mo, nakawan ba naman? Wala. Sablay talaga ang intelligence gathering ng Davao City. Yan o. Kaya Inday Sayad, ang sabihan mo yung kapatid mong Barbie. Sa bagay, paano mo nga pala sasabihin yun? Magka-jamming nga pala. Magkasama nga kayo sa pagbabangag na hinayo pa kayong dalawa, no? Oo, kaya si Inday Sayad, kita nyo, pumapayat na nangangayayat na no? Hindi na makapagtutulog sa mangyayaring impeachment trial, kaya ang ginagawa, panay tira na. Yan ang tunay. VP, Vice President na bangag, tsaka Mayor na bangag. Napaka-safe sa Davao City. So, ilan mo na. Grabe. Sa mga bobong didilis dyan, safe talaga sa Davao. Mantili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side laging high blood. Bye!